Father Ramos, mangin mahal, tayo po narito sa ating mahalagang bahagi, ang pakikinig po ng banal na salita ng ating pong malapay ni Kristo. Tayo pong lahat ay manalangin para po tayo ay gabayan at samahan tayo ng ating mahal na Panginoon. Dakila naming Ama, makapangyarihan sa lahat, O Diyos, sa hapong ito. Kami po ay narito, nagpapasalamat po kami sa bawat yugto ng iyong banal na gawain na patuloy mong ibinuhos ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, malapay na nakarating kami na malahati ang pag-iingat mo sa iyong mga anak, malapay noon. Hallelujah. Maraming salamat po sa manikaloob ng kanilang mga tithes and love offerings sa iyong banal na gawain, malapay noon. Sa hapong ito, patuloy yung buksan ang puso't isipan ng aming mga kapatiran, mga datihan, mga baguhan, witness viewers, malapay noon. Gamitin mo lamang ang iyong balingkod, maging daluyan ng iyong banal na Espiritu, malapay noon. Hallelujah. Alisin mo po ang mga doubt, malang Panginoon, sa hapong ito. The first prayer of our beloved noble pastor, Evangelist Valdez Rada Almeida, beloved children. Malang Panginoon, sa hapong ito, in the name of Jesus, behind the power that they must believe, doubt cast out in the name of Jesus. Cast out from us, doubt cast out in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Mga mahal, ibadi shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga inuupuan, mga mahal. Praise God. Will the highest praise, glory and honor, the loving Savior, Jesus Christ. We give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember the cherish, the blessed preaching, the teaching to our dearly beloved noble pastor, Evangelist Valdez Rada Almeida, and beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Everybody say amen. And beloved Almeida family, beloved children, mga minmahal, and beloved co-preacher, beloved visitor, mga minmahal, welcome po kayo ngayon sa tunay na gawain ng ating pong mahal na Panginoon Kristo. Mga minmahal, at sa ating pong mga baguhan, wag po kayo mga minmahal mainip. Mga minmahal, kung kayo po mga minmahal ay narito, mga mahal mula umaga para ating sambahin ang ating mahal na Panginoon, ilaan po natin yung araw na yan. Sa mga mananampalataya, para hindi po tayo ma-out-blessing, patuloy po nating pahalagahan. Pahalagahan po natin, mga mahal, ang araw na inilalaan po natin na pagsamba sa ating pong mahal na Panginoon Kristo. Sabi ng Biblia, magkakaroon ka ng tunay na panampalataya sa pamamagitan 10:17 ng Roma, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, ang bawat taong ay magkakaroon ng pananampalataya. Kapag ang tao makimal ay nakinig, nagkaroon na siya ng pananampalataya, ikaw na mismo, sa iyong pananampalataya, ikaw mismo ang magpapagaling ng iyong karamdaman sa pananampalataya sa Diyos. Amen? Praise God. Mahal. Sabagkat sa banal na kasulatan, napaka-importante po nito, mga mahal, find church and have faith in God. Mga minamahal, the holy, glorious, spotless church, for God in the church, bound to heaven. The character, the most important, mga mahal, be mature spiritual love of the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dadalo tayo. Bakit? Mahal natin ang mahal na Panginoon. Hindi tayo dadalo dahil kailangan natin lang gumaling. Kailangan lamang nating pagpalain. Sabi ron, mga minmahal, be mature spiritual love of the Lord. Iniibig natin, mga minmahal, ang pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Ito po ay napaka-importante. Fear of the Lord, there must be in the hour daily living. Napaka-importante, mga mahal, ng pagsamba. Kaya't, mga mahal, kung ating pong mapapansin, sa ating panahon, sinasabi po ang ating tatalakayin, the church that for God. Mga mahal, sambahin ang Diyos, sambahin na may takot sa Diyos. Tayo sasamba na may takot sa mahal na Panginoon. Mga mahal, dahil kami man na inyo pong mga manggagawa bilang naatasan na pamunuan ng ating banal na gawain. Kami po ay nananalangin sa mahal na Panginoon, mga mahal, sa unat dalangin ng ating dearly beloved noble pastor and beloved children,
Nawa sa araw ng pananambahan, alisin mo po sa kanila yung mga hadlang, yung nagbibigay sa gabal, sa pagsamba sa aming manginmahal makapatiran. May mga pagkakataon, manginmahal, sabi nga ng Biblia, labanan nyo ang dyablo, manginmahal, at siya ay hindi magtatagumpay. Pero kapag ang dyablo, manginmahal, tinulirit natin sa ating puso, yung nais, manginmahal, na tayo ay makapagsamba sa gawain naman ng Panginoon, nagpapigil tayo dahil sa trabaho, lalo na kung linggo, manginmahal, ito ay nakatatakot. Ang linggo, ito ay Sabbath day. Ang Sunday, manginmahal, ito ay pinagiging banal ng mahal na Panginoon Kristo. Isang Kristiyano, nagpatotoo siya sa kanyang buhay. Sabi sa kanya, manginmahal, ito sa ibang bansa, manginmahal sa dako ng Middle East. Ayaw siyang payagan ng kanyang amo, manginmahal na siya makasamba kapag Sunday. Manginmahal, sabi ng kanyang amo, huwag ka lang magsamba, dodoblihin ko yung sweldo mo. Huwag ka lang umalis sa iyong trabaho kapag Sunday, doblihin ko yung sahod mo. Sabi ng ating kapatid, manginmahal, Sir, hindi na po baling hindi nyo doblihin aking sahod. Importante, ako idadalo sa gawain ng ating Malapinig Sunday. Ayaw mo na madubli yung sahod mo? Uunahin mo yan. Manginmahal, sabi niya, kahit po ako'y dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon Kristo. Yan po, manginmahal. At diyan, kapag pinakita mo sa Diyos, yung iyong ginagawa, manginmahal, na pananampalataya, ipinagtatrabaho mo, manginmahal, yung pananampalataya na ibinigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Yun ay sabi ng Biblia, papasok po dito yung sinasabi ng Ephesians chapter 5, verse 27. Ang sabi ron, ang kukunin ng Diyos sa kanyang pagbabalik na iglesia, na anak ng Diyos, ay walang dungis at walang kapintasan. Amen? Hindi po kukunin ng mahal na Panginoon yung mga Kristiyanong pabaya. Hindi pag dumating yung rapture, pag dumating na po yung tinatawag na deadline, manginmahal, hindi ka pwede magsabi sa mahal na Panginoon, hindi pa ako prepare. Mahal na Panginoon, hindi pa ako handa para magbalik ka. Hindi natin maimando, hindi natin maikuman. Kung sinabi ng mahal na Panginoon Kristo, manginmahal, and anytime babalik siya, walang makapipigil. At sinabi niya, kanyang pagbabalik, ang kanyang kukunin, walang dungis at walang kapintasan. Kaya nga mga minmahal sa ating iglesia, sa ating gawain ngayon, tayo po yung nagsasagawa ng 3 times a week. Bukod pa po, mga kapatid, yung everyday na pagpupuri ng mga beloved workers. Umikot ka na sa buong daigdig. Sabi nga ng isang international bishop, sa pag-iikot niya, sa buong daigdig, lahat ng bansa, napuntahan niya, wala siyang nakita na ganitong oring pagsamba na napakahabang panahon na inilalaan ng mga Kristiyano para sumamba at magpuri sa Diyos. Kundi narito lang sa Pilipinas at sa Jesus Miracle Crusade. Everybody say Amen. Kaya kami po, mga mahal, minsan ay naging istrikto sa ating buhay espiritual. Dahil sabi nga ni Pablo, kung hindi ko ipararating sa inyo at hindi namin kayo tuturuan, ay baka singilin ng mahal na Panginoon pagdating ng panahon. Dahil, manginmahal, ang ating buhay, ang ating panahon, sabi ng Bible, ang bawat araw ay pabibilisin ng mahal na Panginoon, ang bawat segundo, ang bawat oras, alang-alang sa mga banal. Kaya napakabilis po ngayon ng isang taon, napakabilis po ng isang buwan. Kaya kung ikaw, manginmahal, isang tao, na marami kang monthly na binabayaran, talagang magugulat ka, kababayad mo lang, magbayad ka na naman. Dahil napakabilis po ng bawat panahon, ng bawat taon. Bakit? Sabi ng mahal na Panginoon paiigsiin ko ang mga araw-araw para saan? Para sa aking mga hinirang. Even sino ba yung chosen? Sino ba yung hinirang na mahal na Panginoon? Tayo pong mga banal. Tayo po na mga nandirito.
Mas mabuti kung ating pong titingnan yung buhay natin nung tayo ay pioneering si church. Nung tayo po yung mga baguhan pa sa iglesyang ito. Ano ang ginagawa ng mga kabatiran? Makadalo lang. Sa hirapan ng ating church. Noon, mga mahal, dahil takot sila na ma-absent, yung iba, mga mahal, makikiusap, papara ng sasakyan, walang pambayad, makadalo lang. Di ba? Nung araw, iba na makabatiran, makadalo lang, talaga maglalakad sila ng 3 to 4 hours. Praise God. May mga dalang damit yan. Yung first love mo sa Diyos, yung unang pagmamahal mo sa kaligtasan, ngayon, mga kapatid, ito'y hinahanap sa atin ng ating mahal na Panginoon. Nung tayo'y mahirap, tinawag tayo naman ng Panginoon sa kanyang iglesia. At ang pangako naman ng Panginoon, anak, kapag sumunod ka sa aking utos, kalooban, ikaw ay aking pagpapalain. At kung titingnan natin, magi sa ating mga narito, mga katabi natin, ang buhay natin nung araw, hindi po ganyan kaginhawa. Nung araw, trabaho ng trabaho ka, wala ka pa rin kita. Ngayon, maraming mga nag-testify, mas mahaba yung panahon nila sa gawain, sa pagsamba, sa gawain ng mahal na Panginoon, mga kabatid. Lalong pinagpala ng Diyos ang kanilang buhay. Amen, say amen. A church that for God. Sambahin daw ang Diyos sa may takot. Hindi sa tao. Hindi tayo nagtungo rito dahil sa mga namumuno na makita tayo nagsamba sa Diyos. Dahil siya ang may akda ng ating kaligtasan, siya ang tumawag sa atin, siya ang nagplano ng lahat ng mga bagay na ito para tayo, mga mahal, ay maginhawa ang buhay natin. Tingnan mo yung mga baguhan natin. Dahil bago pa sila sa malang Panginoon, hindi na naman pag-unawa ang Word of God. Alam niyo ba, mga mahal, yung pagsundo sa inyo ng ating mga kapatiran, bawat barangay, bawat lugar na masakyan natin. Yan sa church, gastos po yan ng church. Hindi yan magawa ng ating religion na kinagisnan. I-assist po kayo para makasamba sa gawain ng ating mahal na Panginoon Kristo. Yan yung pag-ibig ng Diyos na sinasabi natin, anong dahilan, bakit ka nandirito, kapatid? Dahil, dadalo ka, dahil iniibig mo na higit sa lahat ang kaligtasan na binigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Kung makikita po natin, mga mahal, ngayon sa ating panahon, to 1983 o 1980s to 2025, pinagpala na po ngayon yung mga bagong na-save. Bakit? Pag hindi kayo nakadalo, may kakatok sa inyo na mga inutusan na namumuno para kayo i-follow up. Pupuntahan kayo, kukumustahin kayo. Nung araw, nung panahon namin na kami mga baguhan pa, wala yan. Nung kami mga baguhan pa na dumadalo, wala sa amin nag-aabot ng pangkain, wala nag-aabot sa amin ng pamasahe. Tumimos sa aming puso, sinasabi ng ating mahal na pastor. Ngayon pa lang, kayo mga kabataan, kapag inyong pinagyaman, pinahalagahan ninyo ang gawain ng mahal na Panginoon na sabi ng Diyos, sabi mga minman ng ating mahal na pastor, kayo ay pagpapalain at makikinabang kayo. Ang langit ay totoo. Sa mga tao hindi nagdilingkod sa Diyos, hindi sa kanila totoo yung langit. Ang kanilang langit, yung bisyo. Yung kanilang langit, yung kalayawan sa mundong ito. Yung karanyaan, yung kayamanan, yun yung kanilang langit na sinasabi. Pero sa Biblia, mga mahal, iiwan ng lahat ng mga bagay na ito sa daigdig na ito. Kaya ito ang ating pinagtsatsagaan. Kaya mga preacher, mga manggagawa, mga full-time worker, mga mahal, sa atin, kung sa ating buhay lamang, iisipin natin yung mga makasarili, makasanglibutan. Pwede nating iwanan ang gawain.
Pero dahil tayo, ang bawat isa sa atin, may takot tayo sa ating mahal na Panginoon, ginagampanan at ginagawa natin ang tungkulin natin sa Diyos. Hanggang sa panahon ng ating dearly beloved noble pastor, na ulit-ulit nating binabanggit yung kanilang magandang example sa ating iniwan, na kapag maisip mo, iiyak ka na lang, mga minamahal. Sinong tao na naglaan ng kanilang buhay, ng kanilang sarili, para alagaan ang tupa, para alagaan ang iglesia? Kaya, mga minamahal, ibigin natin ang kaligtasan na binigay sa atin ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Naalaala po natin, introduction ko pa lang to, 30 minutes na. Naalaala natin nung ang ating malapastor, doon po sa message ng ating beloved minister, Kuya John Isgira, may kapatira nagpaalam sa malapastor. Malapastor, hindi po ako makakasamba ng kompleto. Hindi po ako makakasamba ng Sunday. Sagot ng ating malapastor, bakit? Kasi mahal na pastor, unang-una pala'y sinabi niya, mahal na pastor, ipanalangin mo po ang buhay namin na pagpalain kami ng negosyo. Pagpalain kami ng pagkikitaan, hanap buhay. Sabi ng mahal na pastor, manalangin tayo. Pinagpala ang ating kapatid. Pero napapansin habang siya ay nabisi sa kanyang trabaho, sa bukid ba? Bukid. Habang siya nagtrabaho doon, mga mahal, mga kapatid, pinagpala siya ng kalabaw. Napakinggan niyo lahat to. Yung kalabaw, dahil pinanalangin na malugad ng malapastor, nung natanggap niya, mga mahal, napansin ng ating beloved pastor, laging wala sa gawain. Laging wala. Minsan, dumalo sa linggo, lumapit sa malapastor, pasensya na po. Hindi po ako makakasamba ng Sunday. Sabi ng malapastor, simple lang, huwag ka sa akin humingi ng pasensya. Sa mahal na Panginoon tayo nagsasamba. Ano bang problema? Ba't di ka nakakadalo? Napakahalaga na linggo. Malapastor, hindi po ako makaalis ng Sunday. Bakit nga? Hindi ko po pwedeng iwan yung kalabaw ko. Sabagat kinakailangan ito po'y alagaan. Maginmahal. Sabi ni malapastor, gusto mo ba maalis ang hadlang? Upo, mahal na pastor. Gusto ko pong maalis ang hadlang, makasamba ako sa iyong gawain. Dahil man of God, taas mo yung kamay, sabi ng mahal na pastor. Manalangin tayo. Mamatay na lahat ng kalabaw mo para wala ka ng hadlang sa pagsamba. Sabi ng ating kapatid, mahal na pastor, huwag po, dadalo na po ako. Dadalo na po ako. May mga bagay, mga mahal sa buhay natin mga Kristiyano, na minsan abalang-abala tayo sa mundong ito. Abalang-abala tayo minsan, mahal sa buhay natin, pero may mga bagay na nakalilimutan tayo, na ibalik natin sa tunay na may-ari yung buhay natin. Na ibalik natin sa tunay na may-ari yung lahat ng mga bagay na pagpapala na binigay sa atin ng mahal na Panginoon. Walang financial siyang hinihingi, kundi ang hinihingi lamang ng Diyos, yung personal bodies are living sacrifice. Yung makita ng Diyos na yung katawan umiiyak ka, nagsasamba ka, nagpupuri ka sa dakilang pangalan ng ating pinakamamahal, ng ating mahal na Panginoon. Lalo na po kung Sunday. So nakaka-bless iba natin mga kabatiran, senior na. Alam ko kayo may mga trabaho Sunday, mas malakas sa negosyo. Dahil yan ay holiday sa sanlibutan. Mga minamahal. Pero bakit tayo narito? Dahil sabi ng man of God, ang tunay na Kristiyano, unahin mo ang kanyang kaharian at lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa iyo ng mahal na Panginoon. O kukunin ka ba kung mag-rapture? Kulubot na yung pananampalataya natin. Diba? Nag-expect tayo ma-rapture, pero wala. Hindi natin pinananabikan. May mga kulang na tayong nagagawa sa kalooban ng mahal na Panginoon. At kapag nagkaroon ka ng sakit, bumalik ang karamdaman mo, magmal doon ka ulit tatangis.
Ang tanong, sasagot pa ba ang mahal ng Panginoon sa iyo? Tutugon pa ba ang mahal ng Panginoon sa iyo? Maraming panahon na tayo inuunawa ng Diyos. Maraming panahon na binibigyan tayo ng pagkakataon ng mahal ng Panginoon. Pero may pagkakataon, sabi ng Biblia, kung isang bagay na kasalanan ay ginagawa mo, pwede ang Diyos paulit-ulit mong ginagawa. Pwede ang Diyos ay hindi makinig sa iyong mga panalangin. Amen? Mangin mahal, Ephesians chapter 5, verse 27. Ephesians chapter 5, verse 27. That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Dito po sa Aklat ng mga Taga-Efeso, Kapitulo 5, versikulo 27. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Mangin mahal, lahat magsabi ng praise the Lord. Yung iglesia, mangin mahal, hindi yan po yung iglesia, yung building. Ang iglesia na tinutukoy po dito sa ating binasa, tayo. Tayo yung ating katawan. Tayo yung sinasabi ng Bible, yung iglesia. With the mind, may sanctifying hands, verse 27, that the mind, the present, and holy himself, the glorious. Bigyan mo ang Diyos ng kaluwalhatian ng iyong katawan upang ang iglesia daw ay maiharap sa kaniyang sarili na walhati, na walang dungis at kulubot sa anumang bagay, kundi tayo'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Tayo yung sinasabi rito. Yung iglesia ng ating pinakamamahal, ng ating mahal na Panginoon. Walang Kristiyano na haharap sa Diyos, mahal, na pinababayaan nila yung kuling ng mahal na Panginoon sa iyo. Na pinababayaan mo, mahal, yung pagkakataon na malaya tayo makapagsamba, makapagpuri sa Diyos. Amen. Malaya tayo makapupunta sa bahay-sambahan. Darating ang panahon, sabi ng Biblia, mahal, ang tao ay tatakbo parod parito. Hahanapin nila ang kaligtasan. Hahanapin nila ang kapayapaan, pero wala silang masumpungan. Kaya tayo, mahal, ay nasa Book of Revelation, yung mga bagay na sinasabi na dapat nating paghandaan at lalo tayo, mahal, na magpakainit, na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say Amen. Bakit nagkaroon ng kapayapaan ng iglesia sa buong Hudiya sa panahon po, mahal nila Paul? Sa Hudiya, sa Galilea, at sa Samaria. Mga lugar na yan, nadyan po ang mga Kristiyano. Payapa po sila. Kahit mayroong kaguluhan ang sanglibutan, may kagutom na dumarating, pero dito ay naging mapayapa ang Kristiyano. Why? Dahil sila ay nakinig. Nakinig sila sa aral na itinuturo, mahal, ng mga apostol. Kaya ang salita ng Diyos, ito ay nagbibigay lakas sa ating ng pagkain ng ating kaluluwa. Everybody say amen. Kung sa sanglibutan, mahal, mayroon tinatawag na counseling, mahal, yung mga psychology, mahal, dahil may mga taong nababaliw, may mga taong nadidepress, mahal, dahil sa problema, kahit mayaman sila. Di ba? Ang kanilang takbuhan, mahal, yung mga psychology, doon sila nagpapakounsel, nagtatanong. At sa ating buhay ngayon, kapag nilinlang ni Satanas yung espiritual mo, nilasong ka ni Satanas, yung buhay Kristiyano natin, hindi mo na maunawaan yung mga bagay-bagay na plano ng Panginoon. Mahirap eh. May mga bagay na gayon, kaya minsan nagbubunga na lamang po ito sa totoo minsan ng sakit, karamdaman.
Mga mahal, depressed, nadidepress ka, Kristiyano ka na, pero nadidepress pa rin tayo. Why? Nawawala yung pananampalataya natin. Nawawala yung ating simigasig na paglilingkod natin sa Diyos. Nung araw, wala tayong sasakyan, wala tayong sariling tahanan. Anong ginagawa mo, kapatid? Naglalakbay ka, nagbabaypit ka, para sumakay ka, makasamba ka lamang sa gawain ng Diyos. Pero ngayon, pumasok ang panahong sinabi ng dearly beloved noble pastor, bago siya umuwi sa tunay na tahanan, sabi ng mahal na pastor, bago magbalik ang Diyos, lahat ng Kristiyano ay pagpapalait. I-monitor nyo po ngayon, i-monitor nyo. Wala na po ako nadidinig na patotoo na nagbaypit na Kristiyano ngayon. Wala. Patunay na pinagpala na ang bawat mananampalataya. Amen. Sa sobrang minsan nakabisihan natin, doon na natuon yung isipan natin sa trabaho, ng mga bagay para sa ating kinabukasan. Nawala na yung love, yung pag-ibig natin sa kaligtasan. Pero na dyan, nakikita ng Diyos yung kalagayan mo eh. Mangin mahal, sa ating mga Kristiyano, ang Pasko na dyan. Araw-araw, sa sanlibutan, namimiss nila yung gathering ng mga makalaman. Gathering, mangin mahal, na pang samantalang kaligayahan lang. Tayong mga Kristiyano, ano ba ang ating pinagsasaya? Yung kaarawan ng magbabalik na ang mahal na Panginoon. Ang kapayapaan, palibhasa daw ay pinagtibay nila, iningatan nila. Tapos ikaw ngayon, ba't di mo ipaglaban ang pagkakristyano mo? Ba't di ka tumayo? Matured ka na, hindi ka na bata. Kailangan pa ba tayo magpa-counsel sa open? Kailangan pa ba tayo magsabi? Matured ka na eh. Alam mo na yung tama't mabuti para sa ikagiginawa, ikatatag ng iyong pananampalataya. Dito sa Judea at Galilea at Samaria, tiwasay ang puso ng mga Kristiyano. Bakit? Kung anong preach sa kanila, kung anong sinabi sa kanila, ng pastor nila, nakinig sila, paglakad nila, at sila'y lumalakad, na may takot sa Diyos, mapayapa po sila. Everybody say amen. Ikaw, Kristiyano, natuturment ka pa. May sakit, ninenervous tayo. Everybody say amen. Minsan nawawala yung faith natin eh. Nabalita lang natin minsan, may mga namamad-stroke, nag-BP na tayo. Naranasan ko rin yan noong nakaraan lang. Nabalita natin, nag-BP ako, 180 over 129. Hindi ako nakatulog magdamag, inisip ko yung BP ko. Ang taas. Matay yata ako nito eh. Mag-milyon po pala. Ang taktika ng dyablo sa tao. Isip muna. Natutulog ka na, pikit yung mata mo, pero iniisip mo, ay ako pang mamatay. Ramdaman ninyo yan? Na minsan yung puso natin lumalakas ang tibok. Pero, mangin mahal, ang Kristiyano, mangin mahal, tandaan natin, tayo nagpatotoo. Mula nung tayo makakilala sa Diyos, tayo ay pinagaling. Lahat na pinagaling, magsabi ng praise the Lord. Hindi yan magbabago. Noon ngayon, ang Diyos natin, hindi siya nagbabago. Ikaw ang may pagkukulang, kasi nga, pabaya ka. Sunod-sunod service, walang laktang-laktang pagsamba. Sunod, ang nakakatakot noon, yung mag-rapture.
Linggo ka na sa opisina ka, bagay wala namang opisina na linggo, o linggo ka na sa trabaho ka, hindi ka ba natakot? Ano, takot ka na magutom? Takot ka na mawala yung negosyo mo? Takot ka na mawala sa trabaho? Kaya hindi ka maka-absent? Mangin mahal, sino ba may hawak ng buhay? Sino ba may hawak ng kapangyarihan? Ang Diyos lang. Everybody say, praise the Lord. Isang estudyante nating choir member. Mangin mahal, college, bawal umabsent. Exam. Mangin mahal, last na niya. Lugar, pakinggan niya, mangin mahal yung pangamba sa kanya, baka hindi siya makagraduate, ibagsak siya ng kanyang professor, mangin mahal, hindi yun ang inisip niya. Mahal na Panginoon, di ba sabi ng mga pastor, kapag kami naniwala sa iyong salita, kapag inuna nagtiwala sa iyo, hindi mo kami gawing buntot. Exam, dumalo sa gawain. Nagpuri sa Diyos, mga minamahal. Hindi na niya inintindi yun. Inuna niya ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa gawain ng Diyos. Kilalang eskwelahan. Mga minamahal, paglabas, pagkatapos ng mahal ng college niya, siya ang number 1 top. Magtaka ka. Huwag ka magtaka. Bakit? Ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay. Mangin mahal, lalapit isang kapatiran. Binabit kuya, panalangin niyo po naman na ako'y makadalo. Araw-araw pinagpipray natin. Pero huwag niyong bigyan ng daan ang dyablo para kayo'y hadlangan sa pagsamba sa gawain ng Diyos. Ipaglaban mo yung pananampalataya natin. Nasa spiritual battle po tayo. Nasa panahon na po tayo ngayon ng ating pakikibaka sa buhay mananampalataya, mga mahal. Dito titignan ng Diyos, mga mahal, kung sino ang naahanda sa rapture sa kanyang pagbabalik. Everybody say, Amen. Find the church I have for in God. Samantalahin po natin. Gayahin natin ang ginawa ng Acts chapter 9, verse 31. Kaya hindi po. From the books of Acts chapter 9, verse 31. Then had the churches raised throughout all Judea and Galilee and Samaria, and were edified, and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost were multiplied. Hallelujah. Sa mga gawang kabanatay siyam ang talata 31. Sa gayoy, nagkaroon ng kapayapaan ang iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria. Palibhasa ay pinagtibay at sa paglakad na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo ay nagkisidami. Amen. Everybody say Amen. Praise the Lord. Malakas na praise the Lord, mga mahal. Para yung boring sa pagiging Kristiyano, alisin ang kaaway. Mga mahal. Ang gusto niya ng diablo, malungkot ka. Gusto niya ng diablo, may problema ka. Para magdagan ang kanya. Para hindi ka na makapagpuri, hindi ka na masaya. Rejoice evermore. Ang Kristiyano magsayang totoo dahil ito'y tagumpay na tayo ay binigyan ng tunay na Diyos na makapangyarihan na siyang ating nilalapitan sa panahon na tayo'y may pangangailangan at karamdaman. Mga minamahal, then the churches raised throughout all Judea and Galilee and Samaria, and were abundant in walking in the fear of the Lord, and the comfort for the Holy Ghost, mga minamahal. Sabi roon, yung lalakad ka
na may takot sa Panginoon, na may kaaliwan sa Espiritu Santo, nagsidamay. Yung kaaliwan, kapayapaan. Yan, manginmana, ang hindi kayang tumbasan ng anumang yaman sa mundong ito, na anumang salapi sa mundong ito. Kaya nga po, manginmahal, ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, umaga pa lang kapag Sunday, talagang wala na ibang silang pinag-aabarahan kundi maghanda para dumako at sumamba sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Pinagtibay at ang bawat isa, sabi roon, ang mga Kristiyano, lumakad sila na may takot sa mahal na Panginoon, mga minmahal. Naging mapayapa ang kanilang isipan kahit sa bansa nila. Bagi sa lugar ng Samaria, makinmahal, sa lugar, makinmahal, ng Judea, Galilee, nagkaroon ng kagutong pahirapan, makinmahal, naging mapayapa, matitibay ang mga Kristiyano doon dahil lumalakad sila na may takot sa Diyos. Nagkakaisa sila na pinuri ang Panginoong Jesucristo. Everybody say, Amen. Ganon din po tayo. Ngayon, mga minman, mga kapatid, sa lugar na ito, huwag nating haluan na anumang bagay na kakapagpahina sa iyong panampalataya ang paglilingkod mo sa Diyos. Huwag mo, mga minman, pagsabayin. Hindi ka makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Amen? Panginoon, dito sa sanglibutan ito, nagbibigay na maraming hadlang para hindi lumago yung ating pagpananampalataya. Mga mahal, ituon natin ang ating isipan. Hanggat tayo malakas, hanggat tayo may buhay, mga mahal, walang humpay, walang sawa ng ating sasambahin at pupurihin ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang mga pagkakapatiran. Yan nga po yung ginagawa ng iglesyang ito. Sa 1 Peter chapter 2, verse 17, iibigin, igalang ninyo ang mga pagkakapatiran na may takot sa Diyos, igalang ninyo ang hari. Ibig sabihin, ang hari namumuno. Mga kapatiran, maggalangan, magrespetuhan. Yan ang tunay. Kung may order sa atin na dapat ikabubuti natin, huwag tayong tumutol dahil ito'y ikalalago ng ating pananampalataya sa Diyos na buhay. Pakipalitan ako ng mic, hirap magsalita. 1 Peter chapter 2, verse 7. Honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 17. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga takot kayo sa Diyos. Igalang ninyo ang hari. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Diyos. Honor all men, love the brotherhood, for God honor the king. Maliwanag, igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Sa salimutan, wala na ngayong respeto. Di ba? Dahil wala sa kanilang puso, bagamat may relihiyon, may nakilala ang taong Diyos, pero wala ng galangan, wala ng respeto. Nasa Bible po yun. Mangiman makikita natin ito, manginmahal yung paglapastangan sa mga hari, sa mga nanunungkulan. Ito isang napakalaking kasalanan din sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ibigin daw ninyo, tayo bilang mga pagkakapatid sa mahal na Panginoon. Mga takot kayo sa Diyos. Igalang ninyo ang bawat isa. Irespeto ang bawat isa. Hindi nagpapataasan. Amen? Sa buhay natin bilang mananampalataya, ang kukunin ng mahal na Panginoon, yung lumalabas sa kanyang mga labi, ay yung pagpupuri, kalwalhatian sa ating mahal na Panginoon. Hindi lumalabas sa kanyang mga labi anumang bagay na panglalait, anumang bagay na paninira sa kapwa. Kung may mga nagkakamali na mga Kristiyano, mga kapatiran, with love, maligay natin sila para sila magpakainit na maglingkod sa ating mahal na Panginoon Kristo. Kasalanan po ba hindi pagdalo? Bible po ang nagsabi. Kung sinasadya ninyo ang isang bagay,
Pwede ang Diyos hindi na makinig sa iyo. May isang Kristiyanong ganyan. Mahal, sinubukan niya ang mahal ng Panginoon. Nung siya nagkasakit, dako, nawala yung kanyang panampalataya, hindi nagsamba. Nung dinala sa ospital, tinanggihan ng ospital, wala ka ng pag-asa. Saan ang ending na punta niya? Sa church din natin ng Jesus Miracle Crusade. Sabi niya, bungahin lang ako ng Diyos, ako'y maglilingkod na sa malapay na may kainitan. Nung malakas ka, dumadaan-daan ka lang sa pastoral house. Oy, sa susunod na lang ha. Di ba? Sunod na lang ako magsamba. Pupunta yung mga sakyan natin sa bawat lugar. Pakisabi niyo sa driver, sa susunod na linggo na lang. Ang tanong, may linggo pa ba na susunod? Amen? May linggo pa ba na susunod? Yun ang tanongin nyo sa sarili nyo. Hindi natin hawak ang buhay. Hindi natin hawak ang araw. Hindi natin hawak ang mundo. Diyos lang ang nakakaalam. Kaya sabi, mga mahal, ng banal na kasulatan, mga kapatid, maging sa panahon ni Job. Sa Job chapter 1, verse 4 up to 5. Maging ang mga anak ni Job ay nagsiyaw, nagsipagdaos ng kasiyahan. Mas pinili pa nila yung kalayawan kaysa magsamba. Lungkot na lungkot si Job. Lungkot na lungkot. Ayaw ng Diyos niyan sa katuwiran ng mga Kristiyano. Amen. Sila ay nagdiwang ng kapistahan at sa bahay ng bawat isa sa kaniya'y kaarawan sila'y nangagsusugo at pinatawag ang 3 kapatid na babae upang magsikain, nagsiinom na kasalo nila. Nang hingkayat pa. Doon muna tayo, huwag na tayo magsamba. Minsan sa Kristiyano, gano'n, nanlamig na nga, nang hingkayat pa. Ay yung hiningkayat naman, mas malamig pa rin sa kanya, madali lang sumama. Bangin mahal. Ang ating paglilingkod sa Diyos, ito'y higit pa sa ginto na nakasumpong tayo ng bunton-bunton na ginto. Ito yung kayamanan na binigay sa atin na pag-ingatan natin, pagyamanan natin, ang ibinigay sa atin at iniwan sa atin ng ating beloved Praise in the Lord. Amen. Kung hindi totoo ang iglesia ito, hindi tayo lalago. Pero bawat ngayon, sabi naman ng Panginoon, bago ako magbalik, sabi ng ating manaway sa akin, bago ako magbabalik, lalago at lalago ang tunay na iglesia ng Diyos. Kaya sa bawat lugar na kung saan mayroon tayong mga banal na gawain, pinalalago ng ating dakilang Diyos na buhay. Even they say, praise the Lord. Magi sa bawat bansa. Mga preacher kulang. Bawat lugar, mapalad mo kayo, may mga naka-stay na mga preacher na naatasan ng ating magulang sa mahal ng Panginoon. Kami minsan bilang inyong tagapanguna, kapag kinulang ng preacher sa ibang bansa, kami pa rin, hindi man karapat dapat nyo ang balingkod na doon, manginmal sa ibang bansa. Dahil ang mga ngaral ay napaka-importante sa harapan ng Diyos. Ang salita naman ng Panginoon, manginmahal, ito ang mga minmahal ko mga batid, pagyamanin natin, nganan nating mainam, sabagkat ito yung tangi nating yaman. Kaya nga sabi, mga mahal, nangyari nung nakaraan ang makaarawan ng kanilang mga pagpipista, si Job ay nagsugo na pinagiging banal sila. At bumangong maaga, kinaumagahan, at naghandog ng handog na susunugin. Grabe yung consent. Kaya kayo, may mga magulang na nag-guide sa inyo para kayo ay magpakainit sa malapay noon. Tingnan natin ang mundong ito. Sanglibutan, mga believer. Wala silang pakialam sa anak nila kung malulong sa bisyo. Magkikipag-asawa ng maaga
mawasak ang buhay, wala silang pakialam. Pero mapalad kayo, mga anak, ang mga magulang nyo, consent sa inyo. At sa gawain ng Diyos kayo itinutuwid. Dahil anytime, mga mahal, ito yung maging buhay natin. Handa tayo, mga mahal. Dahil ang kasayahan sa mundong ito ay lilipas. Pero yung ating tunay na kaganakan ay mananatili hanggang sa rapture, hanggang magbalik ang ating Diyos. Isa pang talata, kindly po. Job chapter 1, verse 4 up to 5. Job chapter 1, verse 1, 4 up to 5. And his son went and feasted in their houses. Everyone won his days and sent and called for their 3 sisters to eat and to drink with them. Verse 5. And it was so, when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and Amen. offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my son have sinned and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. Dito po sa Aklat ng Hope, Kapitulo 1, versikulo 4 hanggang 5. At ang kanyang mga anak ay nagsiyaw at nagsipagdaos ng kapistahan sa bahay ng bawat isa sa kanya-kanyang kaarawan. At sila nang agsugo at ipinatawag ang kanilang 3 kapatid na babae upang magsikain at magsiinom na kasalo niya. At nangyari na makaraan ang mga kaarawan ng kanilang pagpipista na si Job ay nagsugo at pinapagbanal sila at bumangong maaga sa kinaumagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat. Sapagkat si Job, marahil ang kanilang mga anak ay nangagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang ginawa ni Job na palagi. Kita mo, mga mahal, gano'ng concern ating magulang sa mahal ng Panginoon. Handa nilang ilaan ang kanilang buhay, ang kanilang sarili. Hindi tayo kanilang pamilya. Pero inilaan nila ang pag-aayuno, mahabang panahon, pag-aalaga sa atin upang tayo ay huwag magkasala sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Huwag natin gayahan ang pamilya, mga anak ni Job may sariling lakad. Kayo, mga kabataan, mga choir members, na dito, mga magulang nyo, Kristiyano, huwag kayong lilihis ng lihis makamundong ito. Baka yan pa ang mahal ang maging dahilan na mawasak yung buhay nyo, espiritual na buhay nyo, mahal, tayo ay anak ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay na ito tinuturo sa atin upang tayo ay maging kaaya-aya at karapat-dapat sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ano ang ginawa ni Job? Binilang niya, mga anak niya, inilapit niya, iniluhod niya sa mahal na Panginoon, naghandog upang patawarin ng Diyos. Dito mo, mga mahal, gaano ka-importante sa bawat bahay, sa bawat buhay natin, mga mahal. Over the prayer of children, napakalaga ng panalangin, mga mahal. Ang puso, mga mahal, at isipan, mga mahal, loving God, for God, trusting the loving, proving, give and operate. Sa buhay natin, respect the highest, mga minmahal. Bigyan natin, mga minmahal, ang hinihingi sa atin ng Diyos, ibigay natin. Last verse. Ano ba ang sabi ng Deuteronomy chapter 10, verse 12? Ano ba ang hinihingi sa atin ng mahal na Panginoon? Lumakad lang tayo sa Kanya. Sabi doon, na may takot sa Kanya. Amen. Isa pang verse. Last na po yan. Deuteronomy chapter 10, verse 12. And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee? But to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. Hallelujah. Deuteronomio, Kabanata 10, ang talata 12. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos,
lumakad ka sa lahat ng kaniyang mga daan at ibigin mo siya at paglingkuran mo siya ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Amen. And everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Walk in all His way. Sa buhay natin, mahal, ang sabi ng Diyos, mahal, ang kanyang hinihingi, and now Israel, which thou the Lord thy God required for thee but the fear of the Lord thy God, to walk in all ways, and to love Him, and to serve Him the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul. Mangimal, gawin po natin, ibigin natin siya, paglingkuran mo ang mahal na Panginoong Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong kaluluwa mo. Lalo nating ilaan ang ating buhay, ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kung may mga Kristiyano na minsan lumilihis, may sariling paniniwala sa kanilang paglilingkod sa Diyos, mga mahal, darating ang panahon. Sabi ng Bible, pag ikot-ikutin man natin, ang salita ng Diyos pa rin ang susundan natin. Ang salita ng mahal na Panginoon ang sa mag-guide sa atin upang tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. Awit tayo sa mahal na Panginoon. Habang inaawit po natin, manginmahal, ang awiting, aking Jesus, purihin natin ang Diyos sa awiting ito. Kung may baguhan po tayo, first time, pwede po kayong lumapit sa harap habang kami umawit, aking Jesus. Hallelujah. Aking Jesus, tinitingnan mo bawat lakad ko. Bawat lakad natin, Sa tuwing ay ikaw hinahanap mo, nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala, aking Jesus. Maasahan mo anumang panahon, magkulang man ako sa paglilingkod. Napapatawad mo anumang kasalanan ko, mamagitin mo aking pangalan. Ikaw ay aking iniingatan, pagkat ako ang iyong sangligan. Masigit pa sa'yo, kaibigan, hindi kita mababayaan. Sa oras ng iyong pag-ibigan, salita mo'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Aking Jesus, tinitingnan mo bawat lakad ko. Sa tuwing naligaw, hinahanap mo, nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala, aking Jesus. purihin po natin ang Diyos. Sa awiting ito, mga minamahal. Hallelujah. Magkulang man ako sa paglilingkod, Hallelujah. napapatawad mo anumang kasalanan ko, pagdating mo aking pangalan.
ating mga baguhan, nakapiling po natin sa araw na ito, Sunday service. Ang Jesus Miracle Crusade, ito po hindi relihiyon. 7,000 religion in all the world may get. Lahat nagsasabi, sila daw ang totoo. Ang tunay na relihiyon, walang dungis, walang kabintasan sa harap ng ating mahal na Panginoon. Ikaw, mahal, ay isang maging ganap sa harap ng Diyos kung gagawin mo yung 4 na susi ng kaligtasan. Unang-una po ay yung panampalataya, 4 na susi ng kaligtasan, Hebreo 11:6, at kung walang panampalataya ang sinuman, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Diyos, sabagat ang lumalapit sa Diyos, sumampalataya kay Diyos, at siya ang tagapagbigay ganti sa kanya'y nagsisihanap. Ngayon, nasumpungan na po ninyo ang gawain ng mahal na Panginoon. Pangalawa po, mahal, yung Acts 17:30. Ngayon ay papasko, tinubos tayo ng mahal na Panginoon mula sa ating kasalanan. Mahal, nagtalaga siya ng mga makakaral upang ipangaral ang kanyang salita, at ang sabi, pinalipas ng Diyos ang kasalanan. Mahal, pinatawad niya tayo, tinubos tayo. Ngayon, maliban tayo sa sampalataya at magsisi, magbalik loob sa Kanya, sabi ng Biblia, tayo'y Kanyang patatawarin sa ating kasalanan. Pangatlo po ay yung Acts 38, repent, be baptized in the name of Jesus. Kinakailangan daw ang tao'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang bautismo ay hindi isang pag-aliw o pagsapi. Ito'y hindi relihiyon. Ang bautismo, ito'y pamamaraan ng inyong tunay na kaligtasan sa harap ng ating mahal na Panginoon. Pang-apat po, ito po yung binabanggit ko kanina, mahal, hindi ang pagkain, mahal, ang kapayapaan ng tao, kundi ang Espiritu ng Diyos. Kapag nasa iyo, magkakaroon ka ng peace of mind. Magkakaroon ka ng kaganakan. Ano pong gagawin nyo? Napakasimple lamang po. Sa hapong ito, magi sa webcast viewers natin, itaas nyo po yung 2 kamay, ipikit nyo yung mga mata, sumunod kayo sa panalangin, sa hapong ito, ng aking pong babanggitin. Sabihin nyo po, mga minmahal ko, mahal na Panginoon, ako po ay narito, isang taong makasalanan, nanunumbalik sa iyo, patawarin mo po ako sa aking nagawang pagkakasala, magmula nang ako ay magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal ng Panginoon, marami pong salamat sa iyong banal na salita na ang aking napakinggan upang ako ay magkaroon ng panampalataya. Tinatanggap kita, Diyos at Hari ng aking buhay, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Manatili po tayo manalangin para sa kanila. Dakila naming Ama, makapangyarihan sa lahat sa hapong ito, Diyos. Sa unang dalangin na rin po na yung propeta at pinamahal ginagalang mga pastor and beloved children, mga kasama kong mga preacher, pagpalain mo po ang aming mga baguhan. Ito nawa po ang pasimula na kanilang pananampalataya at paglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Pagpalain mo po sila sa hapong ito. Ito mo aming dalangin. Amen and Amen. Ang kulang na lang po siya ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. God bless you po. Balik po sa inyong mga upuan. Habang inaawit po ang awiting ito, tayo po ay magkakaisa. Banggitin nyo sa inyong mga labi. Mamaya ang prayer na yan. Tayo'y kahabagan. Pagpalain ang mahal na Panginoon. Mga Kristiyanong hindi nakadadalo. Mangin mahal, magsikap na tayo. Ang kaligtasan na dyan. Nasa atin mismo ang pagpapala. Ipagtrabaho natin kaligtasan. Dati tayo, maraming kaibigan, pero walang tumulong sa panahon na tayo na kailangan may sakit, may karamdaman. Ang Diyos lang, mahal. Hallelujah. Awit tayo. Aking pangalan, ikaw ay aking ingatan. Pagkatako ang iyong sandigan, masibig pa sa iyong kaibigan. Hindi kita mapamayan sa oras ng iyong kagipitan. Ang salita mo'y di nagbabago. Ako
God bless you, beloved Artarcol. Sa hapong ito, mga minman mga kapatiran, nandiyan naman po kayo sa bawat lugar sa inyong mga kinatatayuan. Nandiyan po kayo sa webcast viewers natin. Sa unang dalangin ng ating minamahal, ginagala mga pastor, the prayer ng ating mga pastor na iniwan sa atin, nananatili sa ating puso. Itaas ang kamay, mga baguhan, mga kapatiran. Banggitin niyo po ang inyong problema sa Diyos. Banggitin niyo ang inyong karamdaman sa mga ng Panginoon. Ang inyong mga pangailangan. Bigyan tayo naman ng Panginoon, ligtas sa anumang sakit, sa anumang mga karamdaman. Lagi magsamba, yan ang gusto ng mga ng Panginoon. Purihin siya lagi. Tayo manalangin. Hallelujah. Ubod akilat mapagpala po ng Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. O Diyos, sa hapong ito, sa unang dalangin ng iyong propeta at minamahal ginagkalaman pastor, na kailanman din namin malilimutan ang kanya mag-discuss sa mga prayers sa amin. Malang Panginoon, patuloy yung pagpalain mga kapatira namin. Ganon din sa hindi nakasamba, hindi nakapiling namin. Ano man po ang kanilang taglay, makaramdaman ng mga problema sa buhay. O Diyos, hindi maiksi yung kamay para hindi mo ipagkaloob ang mga pangailangan ng aming mga kapatiran. Maging sa lugar na ito ng bahay sambahan, patuloy provide ang pangailangan. Maging sa mga nalalapit na 50 church anniversary ng Manila, pagpalain mo po ang aming mga kapatiran sa lugar na ito. Hallelujah, hallelujah. Inaangkin na po namin lahat na ito in the name of Jesus. Amen, amen. Hallelujah, mga mahal. Ipatong ang kaliwang kamay sa parte ninyong sakit, kanang kamay sa ulo. Banggitin niyo po, ha? Sipin niyo po sa ating paglilihan, lagi sinasabi, yung prayer ng ating pastor mananatili sa atin. Cast out in the name of Jesus. Alam na Panginoon sa hapon ito, sa aming mga kapatiran, sicknesses, infirmities, demons, in the cancer, cast out in the name of Jesus. Leukemia, asthma, cast out in the name of Jesus. Diabetes, bloodness, deafness, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Unbelief and doubt cast out in the name of Jesus. Hindrances, the blessing losses in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aming sinasaway, sickness, weakness on the body, spiritual weaknesses cast out, evil thoughts cast out in the name of Jesus. In Jesus' name, problem, spiritual problem, hallelujah. In Jesus' name, amen, amen. Tayo po'y tumayo, mga mahal. 3 times niya ang ating mga panalangin. Sabi na Revelation 19:1, we glory, we honor unto the Lord God. Huwag magbiro, mga mahal. Sunday ngayon, galing tayo sa Sunday service. Mga baguhan na dyan sa una, hindi man nyo alam ang ating ginagawa, pero habang kayo sumasabay, yung inyong pagkalumpo, pagkalalabo ng mata, lahat ng makaramdaman, cancer, sakit sa puso, Pangawin mahal, cast out in Jesus' name, talon, 3 times jump. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. God bless you all, beloved James.